Bago ang pagdinig para sa kanilang annulment, nilapitan si Ana ng kanyang asawa. Ngayon ang pinakamasayang araw. Kukunin ko sa iyo ang lahat. Ang kanyang kerida ay ngumisi ng may panunuya. Lumapit kay Ana ang kanyang abogado. Nagawa ba natin lahat ng pinag-usapan? Tumango si Ana. Kung gayon, maghanda ka para sa isang palabas. Ang annulment na ito, para kay Anton, ay magiging isang bangungot. Tahimik na pinanood ni Ana kung paano ibinato ni Anton ang isang bugkos ng mga susi sa mesa sa kusina. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay matalas. Ngunit hindi man lang siya natinag. Sa nakalipas na 6 na buwan, nasanay na siya sa teatrong ito ng iisang aktor. Si Anton, ang kanyang malapit ng maging dating asawa, ay nakatayo sa harap niya suot ang isang mamahaling suit na siya pa mismo ang pumili noon at inaayos ang kanyang perpektong pagkakatabing kurbata. Mababasa sa kanyang mga mata ang pagwawagi. Kumpiyansa siya sa sarili. Sobrang kumpiyansa. Bukas. Matatapos na ang lahat. Sabi niya. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Habang sinusuri ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng nakapatay na oven. Sana naimpake mo na ang mga gamit mo. Hindi ako maghihintay habang binabalot mo pa ang mga basahan mo pagkatapos ng hearing. Akin ang kondo na ito. Napag-usapan na natin yan. Dahan-dahang humigop si Ana ng kanyang lumamig ng tsaa. Siya ay 30 taong gulang. Ngunit ngayon ay pakiramdam niya'y 100 taon siyang mas matanda. At kasabay nito, 100 taon ding mas matalino. Wala tayong pinag-usapan, Anton. Mahinang sagot niya. Ikaw ang nagsalita. Ako ang nakinig. Magkaiba yun. Ngumisi si Anton. Ito ang kanyang tatak na ngisi. Na dati tila mapangahas at kaakit-akit sa kanya. Ngunit ngayon nagdudulot na lamang ng pandidiri. Gwapo siya sa makintab at alagang-alaga na kagandahan ng isang matagumpay na sales manager. 35 taong gulang. 3 beses sa isang linggo sa gym, barbershop, tuwing 2 linggo, at may buong kumpiyansa na ang mundo ay umiikot sa kanya. Ana, huwag ka nang maging tanga. Lumingon siya sa kanya. May pagkaawang umiiling. May abogado ako. Isang pating. Ikaw, sinong sayo? Isang matandang kinuha mo sa public attorney's office? O kung saan mo man siya hinukay? Ako ang kumikita ng pera. Ako ang nagbayad ng amortization. 2 taon kang nakatambay sa bahay. At nagpanggap na may bahay. Ang ambag mo sa kondo na ito ay 0. Iiwanan ka ng korte na walang-wala. Inalok na kita ng 200,000 pesos para sa areglo. Tumanggi ka. Ngayon, natung-aning bing itibet. Alang-aning bing alan. Ni 5. Wala kang makukuha. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya ng buong pananalig. Na tila siya mismo ay naniniwala sa kanyang mga salita. Alam ni Ana ang katotohanan. Ngunit nanahimik siya. Hindi pa ito ang oras para sa mga argumento. Naghihintay sa akin si Chloe sa kotse. Sabi niya. Patungo sa pinto. Magdiriwang kami ng maaga. Bukas, pagkatapos mismo ng pagdinig, lilipat na kami rito. Kaya iligpit mo na yang wardrobe mo. Sumara ang pinto ng malakas. Naiwan si Ana mag-isa sa katahimikan ng maluwag na kusina. Pinagmasdan niya ang mga dingding na siya mismo ang nagpinta. Ang mga kortinang ipinagawa niya. Ang mesa, kung saan minsan silang nangarap na magkaroon ng mga anak. Akala ni Anton, alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Itinuturing niya siyang isang tahimik. Boring na accountant na marunong lamang magbalanse ng debit at credit at mag-bake ng cake. Nakalimutan niya na ang isang accountant ay hindi lang basta calculator. Ang isang accountant ay isang taong nakikita ang esensya ng mga bagay sa pamamagitan ng mga numero na nakakaalam kung saan nakatago, kung magkano ang ginastos, at kung saan nanggaling. At higit sa lahat, ang katahimikan sa kondo ay naging siksik, halos nahahawakan. Inilapag ni Ana ang tasa sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang panginginig, ang desperasyon, ang sakit, lahat ng iyon ay naiwan na sa nakalipas 3 buwan na ang nakalipas.
noong maulan na Martes ng Nobyembre na naghati sa kanyang buhay, sa bago at pagkatapos. Iyon ang araw na ang kanyang mundo, na itinayo sa pananampalataya at mga ilusyon, ay gumuho, nag-iwan lamang ng malamig at matutulis na piraso ng katotohanan. Noon mahal pa niya ito, o sa paano man. Kumbinsido siya sa kanyang pag-ibig. Namuhay siya sa isang komportable, ngunit marupok na kokon ng tiwala, inaalagaan ang bahay, kumukuha ng mga sideline na trabaho online, at masigasig na lumilikha ng isang maginhawang tahanan para sa kanyang provider. Si Anton ay umuuwi ng gabi na, pagod, amoy mamahaling tabako, at pabango ng iba, na idinadahilan niyang dahil sa matitinding negosasyon sa mga babaeng kliyente. Naniwala si Ana. Mas madali para sa kanya ang maniwala, kaysa aminin ang halata, kaysa sirain ang kanyang mundo, na tila napakatatag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sa mga maliliit na hindi pagtutugma, sa kanyang pagiging iritable, sa kakulangan ng atensyon, na iniuugnay niya sa stress sa trabaho. Noong maulang araw na iyon, balak lang niyang ipa-dry clean ang kanyang formal na suit, isang ordinaryong gawaing bahay, na palagi niyang ginagawa. Bago ilagay ang suit jacket sa bag, sinuri niya ang mga bulsa bilang ugali na nabuo sa mga taon ng kanilang pagsasama. Palaging nakakalimutan ni Anton doon ang mahahalagang business card, flash drive, o mga susi na kailangan pang hanapin sa buong kondo. Sa loob ng bulsa ng jacket, nakapa ng kanyang mga daliri ang isang nakatuping papel. Sa una, inakala niyang isa lang itong business card. Binuklat niya ito. Isa itong resibo mula sa isang alahasang butik, ang La Perla Joyas. Hindi isang ordinaryong tindahan, kundi isang mamahaling salon sa gitna ng Makati. Ang petsa, kahapon. Ang oras, 2:30 p.m. Ang halaga ay nagpaupo sa kanya sa gilid ng sofa. Nang hina ang kanyang mga binti. 150,000 pesos. Pangalan ng produkto. Gintong pulseras na may topasyo. Koleksyong asul. Mayroong tila na putol sa kanyang dibdib. Para bang isang hindi nakikitang kwerdas na nakaunat sa sukdulan ay pumutok ng may nakabibinging tunog. Kahapon, 2:30 p.m., nag-text si Anton sa kanya. Tambak ang trabaho. Meeting kasama ang general manager. Uuwi ako ng late. Huwag mo na akong hintayin. Nangako siyang manonood sila ng bagong pelikula nang magkasama sa gabi. Sa halip, bumibili siya ng pulseras. Ang unang bugso ng damdamin ay tumawag, sumigaw, humingi ng paliwanag. Iba to ang lintik na resibong ito sa kanyang mukha. Ngunit nanaig ang kanyang propesyonal na kasanayan. Si Ana ay isang auditor sa bokasyon. Kahit na ngayon ay nagtatrabaho lamang siya bilang isang accountant, ang emosyon ay kaguluhan. Nagiging hadlang ito sa malinaw na pag-iisip. Ang mga numero. Ito ang kaayusan. Ito ang mga hindi matututulang ebidensya. Isinantabi niya ang telepono upang hindi makagawa ng kalokohan at lumapit sa laptop. Mabilis at tiyak na tumipa ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang panahon ng social media ay isang mapanganib na panahon para sa mga sinungaling. Naisip niya ng may kapaitan. Alam ni Ana na may bagong sekretarya si Anton, si Chloe. Nabanggit niya ito ng basta-basta. Bata, magaling, masarap magtimpla ng kape, laging handa. Natagpuan ni Ana ang profile ni Chloe sa loob ng 2 minuto. Isang pampublikong account, maraming followers, mga matingkad, at mapang-akit na larawan mula sa mga restaurant, club, at mamahaling biyahe. Isang tipikal na Instagram diva. Ang huling post ay ginawa kagabi. Isang larawan ng isang magandang kamay ng babae na may perpektong manicure. May hawak na isang baso ng champagne sa loob ng isang mamahaling kotse. Sa pulso nito ay kumikinang ang isang pulseras na may topasyo. Imposibleng magkamali. Ang caption ay nagsasabing, "My love spoils me. Best night of my life." At ang geolocation ang parehong marangyang restaurant kung saan dinala ni Anton si Ana para mag-propose 5 taon na ang nakalilipas. Ang lugar ng kanilang unang himala. Tinitigan ni Ana ang screen at sa bawat tibok ng kanyang puso, tila nauubos ang buhay sa kanya.
Walang paghihisterya. Mayroon lamang isang malamig at nakamamatay na pagkaunawa. Siya ay pinagtaksilan. Hindi lang pisikal na niloko, na sapat ng hindi makayanan, kundi pinagtaksilan ng sistematiko, may katusuhan, at pinagplanuhan. Habang nagtitipid siya sa sarili, sa bagong gupit, sa pag-uwi sa kanyang mga magulang, nag-iipon para sa kanilang pangkalahatang emergency fund. Nangangarap ng mga anak, si Anton ay bumibili ng alahas para sa kanyang kerida na nagkakahalaga ng 3 buwan niyang sahod. Ginagastos niya ang kanilang pinagsamang pera upang bumuo ng magandang buhay para sa iba. Noong gabing iyon, umuwi si Anton na lasing at masaya. Maingay siyang pumasok sa kusina, bumubulong tungkol sa isang matagumpay na deal, at pagkatapos ay bumagsak sa silid tulugan. Nagpanggap si Ana na tulog, nakahiga sa dilim, dilat ang mga mata, nakikinig sa kanyang pantay, at kontentong paghinga. Gumawa siya ng desisyon. Hindi siya aalis ng basta-basta. Hindi siya magiging biktima. Hindi niya hahayaang yurakan siya nito. Kukunin niya ang sa kanya. Hanggang sa huling sentimo. Sa sumunod na 3 buwan, namuhay si Ana ng 2 magkaibang buhay. Sa araw, siya ay isang huwaran at medyo malungkot na asawa na nakakaintindi sa lahat. Sa pagiging abala ng asawa, sa kanyang mga business trip at business dinner, pinanatili niya ang hitsura ng isang normal na buhay pamilya, nagluluto, naglilinis, at paminsan-minsan ay nagpapanggap na nagtatanong kung kumusta ang araw nito. Ngunit sa sandaling umalis si Anton, o kapag siya ay natutulog na, nagiging isa siyang investigador, isang auditor detective. Gumawa siya ng kanyang lihim na headquarters sa maliit na bodega na ginawa niyang home office. Ang buong buhay pinansyal nila ay nasa kanyang palad. Dati, hindi niya ito tinitingnan ng maigi. Nagtitiwala sa kanya bilang ulo ng pamilya. Sigurado si Anton na wala siyang access sa kanyang mga pangunahing account. Pinalitan niya ang mga password sa online banking. Naglagay ng 2-factor authentication. Inosente. Nakalimutan niyang lahat ng password ay nakaimbak sa isang naka-encrypt na cloud service na may access mula sa kanilang tablet sa bahay na nakakalat lang sa kusina. At siyempre, hindi niya alam na matagal nang natutunan ni Ana na basahin siya na parang isang bukas na aklat sa pamamagitan ng kanyang mga gawi, kilos, at kahit sa pinakamaliit na hindi pagtutugma sa kanyang mga salita. Sinimulan ni Ana ang investigasyon ng metodikal at walang awa. Nagbukas siya ng isang bagong Excel spreadsheet sa kanyang laptop at pinangalanan itong balanse ng katarungan. Hinati niya ito sa maraming tab. Ari-arian. Kita ni Anton. Opisyal. Kita ni Anton. Di opisyal. Mga gastos ni Anton. Personal. Mga gastos ni Anton. Kerida. Mga gastos ng pamilya. Ana. Ito ang kanyang paghihiganti, na kinakalkula hanggang sa huling sentimo. Una niyang kinuha ang kasaysayan ng amortization para sa kondo. Gustong-gusto ni Anton na sabihin, "Ako ang nagbabayad para sa kondo. Wala kang karapatan dito." Kinuha ni Ana ang mga lumang bank statement. 5 taon na ang nakalipas. Namatay ang kanyang mahal na lola, si Lola Corazon, at nag-iwan sa kanya ng mana na 2.5 milyong piso. Ito mismo ang perang ginamit para sa down payment ng kanilang noon ay tila pinagsamahang kondo. Pinilit siya ni Anton noon na huwag direktang i-transfer ang pera sa developer, kundi ilagay sa kanyang card para sa kaginhawahan ng isang beses na pagbabayad. Kaginhawahan, bulong ni Ana, habang nakatingin sa screen ng laptop. Ang galing mong magplano, Anton. Ang galing mong ihanda ang daan para sa iyong pagtataksil sa hinaharap. Nahanap niya ang bank statement para sa buwan na binili ang kondo. Narito ang pagpasok ng pera mula sa pagbebenta ng ari-arian ng kanyang lola sa kanyang account. Narito ang transfer sa card ni Anton. At narito ang pagbawas mula sa kanyang card pabor sa bangko. Ang kadena ay malinaw, ngunit kailangan itong inotaryo, kumuha ng mga kopya ng dokumento, at ipacertify ang mga ito. Ang bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan,
Susunod, ang buwanang pagbabayad. May opisyal na sahod si Anton. Ngunit si Ana, kahit na nagtatrabaho online, ay kumikita rin. Ang kanyang pera, kahit na mas maliit, ay napupunta sa pagkain, mga bayarin, damit, at mga pangangailangan sa bahay. Mayroon din siyang savings account kung saan nakalagay ang natitirang bahagi ng kanyang mana. Bawat buwan, sa ika-12, naglilipat siya kay Anton ng halagang katumbas ng bayad sa amortization. Ginawa niya ito upang maramdaman ni Anton na siya ang ulo ng pamilya, na siya mismo ang pumipindot sa bayaran na button. Anong katangahan? Anong inosenteng pagnanais na suportahan ang kanyang ego? Dinownload ni Ana ang lahat ng payment slip sa loob ng 3 taon. Sa purpose of payment, palagi niyang isinusulat na para sa amortization ng kondo. Ito ang kanyang intuitibong siguro, ang kanyang maliit na ugali bilang accountant, na ngayon ay dapat na magligtas sa kanya. Ngunit ang pinaka-interesante ay nagsimula nang hukayin niya ang mga gastos ni Anton. Ang bahaging ito ng trabaho, ang pinaka-hindi kasiya siya, ngunit pinaka-impormatibo. Alam niya ang kanyang opisyal na sahod. 150,000 piso. Hindi masama. Pinahintulutan silang mamuhay ng komportable, ngunit hindi marangya. Gayunpaman, ang mga gastos na nakita niya sa mga bank statement ng kanyang mga card ay hindi tumutugma sa opisyal na kita. Mga restaurant, butik, hotel, mamahaling regalo, mga biyahe. Saan galing ang pera? Sobrang dami, sobrang dalas. Pinasok ni Ana ang kanyang work email. Ang password ay ang kanyang kaarawan. Napaka-ordinaryo. Ang inbox ay malinis, ngunit sa deleted items at archive, natagpuan niya ang isang minahan ng ginto. Mga pekeng kontrata sa mga dami na kumpanya. Mga invoice para sa mga serbisyong hindi naman talaga ginawa. Mga email na may kalkulasyon ng mga kickback mula sa mga supplier. Si Anton, gamit ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sales department, ay nagpapataas ng presyo para sa mga kliyente. At ang pagkakaiba ay natatanggap niya sa card ng isang dummy. Ang kanyang kaibigan mula pagkabata, na pagkatapos ay ipinapasa ang pera kay Anton bilang pagbabayad ng utang o regalo sa kaarawan. Iprinint ni Ana ang bawat dokumento. Ang mga pamamaraan ay simple. Idinisenyo para sa sitwasyong walang mag-iimbestiga ng malalim. Kahit sinong tax inspector o auditor, ay mabubuking ito sa loob ng 1 oras. Hindi nahuhuli si Anton, dahil ang mga halaga ay katamtaman lamang. At hindi siya nagiging ganid hanggang kamakailan. Sa pagdating ni Chloe, lumaki ang kanyang gana at nabawasan ang kanyang pag-iingat. Sa huling 6 na buwan, ang halaga ng mga kickback ay lumaki ng ilang beses. Ito mismo ang perang kinita sa pandaraya na napunta sa wala, pagsusugal. Nakahanap si Ana ng mga transaksyon pabor sa mga offshore na kumpanya ng pustahan. 50,000, 100,000, 200,000, bulong niya, at tumayo ang balahibo niya. Nakita niya kung paano niya itinapon sa basura ang mga halagang maaaring ipagawa ng renovation, ipambili ng bagong kotse, o ipangsimula ng maliit na negosyo. Sa loob ng 2 taon, natalo siya ng 3.5 milyong piso. Ito ang presyo ng isang magandang kotse o kalahati ng kanilang kondo sa isang magandang lugar. Ito ang perang ninakaw niya mula sa pamilya, mula sa kanilang kinabukasan, mula sa kanya. At syempre, si Chloe. Ang mga ebidensya ay nasa lahat ng dako. Mga tiket sa eroplano, papuntang Maldives, sa mga petsa kung kailan si Anton ay di umano'y nasa isang business trip sa Cebu. Pagbabayad para sa isang 5-star hotel sa Dubai. Mga binili sa Greenbelt at iba pang mamahaling butik. Mga larawan ni Chloe suot ang mga damit na iyon. Sa pagtatapos ng 2 buwan, mayroon ng folder si Ana na kasing kapal ng 3 daliri, puno ng mga printout, certified bank statement, screenshot, at kopya ng mga kontrata. Hindi lamang ito isang dosye para sa annulment. Ito ay isang handang-handang kasong kriminal para kay Anton at isang kumpletong pagwasak sa kanyang reputasyon.
Ang gawaing ito ay nakakapagod. Tuwing gabi, kapag umuuwi si Anton, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit, magpanggap, ngumiti. Minsan, gusto niyang sumigaw, iwanan ang lahat. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang ngiti ni Chloe, si Anton na nang iinsulto sa kanya, at muli siyang nagtitiis. Nakatulong sa kanya ang pagtuon sa mga numero. Sa mga katotohanan, ang mga ito ay hindi matututulan. Ito ang kanyang tanging sandigan. Kailangan ni Ana ng isang abogado. Hindi lang isang basta-bastang abogado, kundi isang strategist. Isang taong kayang iharap ang kanyang ulat sa korte, sa paraang magiging hatol ito. Kailangan niya hindi lamang ng katarungan, kundi ng paghihiganti, malamig at walang awa. Isang kaibigan, nakamakailan ding dumaan sa isang mahirap na hiwalayan. Ang nagrekomenda kay Attorney Morales. Luma na siya sa serbisyo, sabi ng kaibigan. Mukha siyang lolo na librarian, maputi na ang buhok, may salamin sa ilong, palaging may dalang fountain pen. Pero sa korte, dinudurog niya ang mga kalaban hanggang sa maging abo. Hindi siya tumatanggap ng kahit sinong kliyente. Pinipili lang niya ang mga kasong interesado siya, o kung saan nakikita niya ang malalim na kawalang katarungan. Pero kapag tinanggap ka niya, isipin mong nanalo ka na, para siyang isang matandang samurai, kung saan ang karangalan at batas ay higit sa lahat. Ang kanilang unang pagkikita ay sa isang maliit at komportableng opisina. Puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Amoy lumang papel at magandang tabako. Si Attorney Morales, isang matandang may kulubot na mukha. Habang pinupunasan ang kanyang salamin ng isang plaid na panyo, ay maingat na nakinig kay Ana. Hindi siya sumasabad. Paminsan-minsan lang ay gumagawa ng mga tala sa kanyang notebook gamit ang isang fountain pen na lumilikha ng isang bahagyang kaluskos. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng makapal na salamin, ay matalas at matalim, parang x-ray. Nang matapos ni Ana ang kanyang tuyo at metodikal na salaysay, inilapag sa mesa ang kanyang makapal na folder. Umubo ng bahagya si Attorney Morales. Matagal siyang nanahimik. Binubuklat ang mga pahina at pinag-aaralan ang mga graph, statement, at kopya ng mga kontrata. Alam mo, Hija, sa wakas ay sabi niya, na may garalgal na boses na tila pag-aari ng isang sinaunang pantas. Karaniwan. Mga babaeng puno ng emosyon ang lumalapit sa akin. Hayop siya. Niloko niya ako. Parusahan niyo siya. Pero ang ebidensya, kakarampot, puro salita. Ikaw naman, dumating kang may dala ng kumpletong kaso, na may buong pakete ng mga dokumento. Hindi lang ito isang dosye. Ito ay halos isang handang-handang hatol na. Binuksan niya ang seksyon na may mga financial scheme ni Anton. Maingat na pinag-aralan ang mga transaksyon, sinuri ang mga petsa at halaga. Tumaas ang kanyang mga kilay, nagpapakita ng tunay na pagkamangha at paggalang. Auditor ka ba? Tanong niya. Itinaas ang kanyang tingin kay Ana. Accountant po. Mahinang sagot ni Ana. Ang isang mahusay na accountant ay katumbas ng 10 abogado. Ngumisi si Attorney Morales. Ang material dito ay sapat na hindi lang para sa paghahati ng ari-arian, kundi para palitan ng asawa mo ang kanyang Armani suit ng damit preso. Gusto mo ba siyang ipakulong? Posible yan, alam mo ba? Nag-isip si Ana. Matamis ang paghihiganti. Ngunit ayaw niyang maging isang halimaw. Gusto niyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Hindi mabaon sa mga paglilitis sa loob ng maraming taon. Hindi po, Attorney Morales. Ayaw ko po ng gulo. Ayokong malaman ng mga magiging anak ko, kung magkakaroon man ako, na ikinulong ng kanilang ina ang kanilang ama. Gusto ko ng katarungan. Kailangan ko ang aking kondo na ako ang nagbayad. At isang kompensasyon para sa ninakaw niya sa akin. Para sa ginastos niya, mula sa budget ng pamilya. Para sa kanyang mga bisyo. At sa ibang babae. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinapahalagahan. Matalino. Tumango ang abogado. Ang galit ay masamang tagapayo. Ang malamig na pagkalkula. Ito ang ating sandata. Ang ating layunin ay ang pinakamalaking pinsala para sa kanya
na may pinakamababang kawalan para sa iyo. Ganito ang gagawin natin. Magsasampa tayo ng counterclaim, ngunit ipapakita lang natin ang mga dokumento sa korte sa pinakahuling sandali. Hayaan siyang isipin na wala kang laban, na wala kang alas. Ang epekto ng sorpresa ay kalahati ng tagumpay. Magre-relax siya, magkakamali, magsasalita ng sobra. Magiging mayabang. At pagkatapos, ay isasara natin ang bitag, na hindi na niya matatakasan. Naghanda sila sa loob ng isang buong buwan, pinag-aralan ang bawat salita. Tinuruan siya ni Attorney Morales na huwag reaksyonan ang mga provokasyon at panatilihin ang isang poker face gaya ng sabi niya. Ipapahiya ka niya. Babala niya. Pipilitin ka niyang maawa. Pagkatapos ay matakot. Dadalhin niya ang babae niya para saktan ka palalo. Ang iyong gawain, Ana, ay maging isang pader na bato. Tumingin ka sa kanya, na parang sa isang espasyo. Siya mismo ang dapat makaunawa na siya na. Natandaan ni Ana ang aral na ito. Hindi siya isang artista, ngunit ang 3 buwang ito ay nagpatibay sa kanya. Hindi na siya ang inosenteng asawa. Siya ay isang mandirigma. At ang kanyang sandata ay mga numero. Bumalik sa kasalukuyan. Muling tiningnan ni Ana ang orasan. Lampas na ng hating gabi. Ngunit hindi siya inaantok. Kumukulo ang adrenaline sa kanyang dugo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero, Attorney Morales. Sabi niya sa isang pantay at kalmadong boses. Nagtataka sa sarili niyang pagtitimpi. Umalis na siya. Opo, sigurado siyang mananalo. Nagpaplano na para bukas ng gabi. Opo, nasa akin ang folder. Handa na ang lahat. Hanggang bukas. Mahusay ka. Ana, masigla ang boses ng matanda sa kabila ng gabi. Matulog ka na. Bukas ay isang mahirap, ngunit magandang araw. Ang araw ng katarungan. Ibinaba niya ang telepono. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na ngumiti. Ang ngiti na iyon ay malamig. Puno ng pananabik. Bukas. Gusto ni Anton ng palabas. Sige, makukuha niya ito. Isang palabas ng iisang aktor, kung saan siya ang pangunahing bida, at ang kanyang papel ay ang papel ng isang katawa-tawa. Ang umaga ng pagdinig ay kulay abo. Ang langit ay natatakpan ng mababang madilim na ulap. Mayroong ambon. Ngunit para kay Ana, ito ay maliwanag at maaliwalas na parang isang magandang umaga. Bumangon siya ng 6 ng umaga, naligo ng malamig na tubig. Tinatanggal ang mga natitirang bakas ng pagkabalisa at takot. Ang pakiramdam ng tubig sa kanyang balat ay nakakapresko, nagbibigay ng kalinawan. Lumapit siya sa aparador. Walang mga hitsurang biktima, walang madilim at malungkot na kulay. Isinuot niya ang isang eleganteng dark blue na sheath dress na perpektong bumagay sa kanyang figura. Nagpapatingkad sa kanyang mahinahon na kagandahan at profesionalismo. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kalmado at kumpiyansa. Inipit niya ang kanyang buhok sa isang masikip at malinis na bun sa batok, kaunting makeup lang. Sapat lang para itago ang mga bakas ng kawalan ng tulog, ngunit upang bigyang diin ang kalinawan ng kanyang tingin. Sa salamin ay nakita niya ang isang kalmado at handang babae. Sa kanyang mga mata, wala ng luha o sama ng loob, tanging bakal na determinasyon. Kaya mo to, sabi niya sa kanyang refleksyon gamit lamang ang mga labi. Nasa panig mo ang katotohanan, at ang lakas ay nasa katotohanan at sa mga numero. Kinuha niya ang folder ng mga dokumento. Sinuri kung dala niya ang kanyang ID, panulat, at isang maliit na notebook. Ang kanyang bag ay simple. Pangnegosyo. Walang labis na detalye. Lumabas siya ng kondo. Sa parking lot ay nakaparada ang kanyang maliit, ngunit napaka-maaasahang Toyota Wigo na binili niya gamit ang sariling pera. Bago pa man sila ikasal. Luma na, ngunit tapat, hindi tulad ng kanyang asawa. Sumakay siya sa kotse, pinaandar ang makina, at lumabas sa kulay abong ngunit ngayon ay puno ng pag-asa na lungsod. Ang gusali ng korte ay sumalubong sa kanila.
ng ingay ng mga boses na may halong amoy ng lumang papel, alikabok, at murang kape mula sa vending machine na nakatayo malapit sa elevator. Ang mga tao ay naglalakad-lakad. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabalisa, pag-asa, o kawalan ng pag-asa. Dumating si Ana ng maaga. Tulad ng dati, hinihintay na siya ni Attorney Morales sa labas ng courtroom number 4. Kalmado, parang isang sphinx. Tila nakakabit na sa lugar na iyon. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Kinakamayan siya. Ang kanyang palad ay tuyo at mainit, tulad ng dati. Handa ng lumaban, at may kaunting pananabik. Sagot niya. Mabuti yan. Tandaan, walang salita, nang walang senyas mula sa akin. Hayaan mo siyang magsalita. Bawat salita niya ay isang pako sa sarili niyang kabaong. Umakyat sila sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang kanilang courtroom. Sa labas ng pinto, ay nakatayo na si Anton. Mukha nga siyang pupunta sa isang awards night o sa sarili niyang kasal, hindi sa isang annulment. Perpektong dark blue suit, puting-puting damit, kumikinang ang mga cufflinks sa madilim na ilaw ng koridor. Siya ang sagisag ng pagiging kampante. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Chloe. Siya ay 24 taong gulang, ngunit sa tulong ng mga cosmetologist, hairstylist, at stylist na binayaran ni Anton, mukha siyang mas matanda at mas mahal kaysa sa tunay niyang edad. Masyadong maikling palda. Masyadong mababang v-neck para sa isang opisyal na lugar. Masyadong matingkad at agresibong pulang lipstick sa kanyang makapal na labi. Tinitingnan niya si Ana nang may hamon na may hindi maitagong pagmamataas. Na para bang siya, si Chloe, ang lehitimong may-ari ng sitwasyon. At si Ana ay isang nakakainis na hadlang, isang langaw na kailangang patayin ng dyaryo. Hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang pagmamalaki. Nang makita ang kanyang asawa, ngumiti si Anton ng isang malawak at mapanuksong ngiti at lumakad papalapit sa kanya. Hila-hila si Chloe. Gusto niyang gumawa ng palabas. Ipahiya siya sa harap ng lahat. O ano, malakas niyang sinabi, para marinig ng mga taong nakaupo sa mga bangko, habang naghihintay ng kanilang mga kaso isang matandang babae na may luha ang mukha, isang lalaking kinakabahang hinihimas ang isang folder. Sumusuko ka na ba? O baka nagbago ang isip mo? Huling pagkakataon na to. Tumigil siya isang hakbang mula kay Ana. Nangingibabaw sa kanya. Amoy mamahaling pabango siya. Ang mismong pabango na ibinigay ni Ana sa kanya. Noong kanilang anibersaryo. 3 taon na ang nakalipas. Ang amoy na dating nagdudulot ng lambing at alaala ng masasayang araw, ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam at pandidiri. Ngayon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Patuloy niya. Nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Ninanamnam ang sandali ng kanyang di umano'y kahihiyan. Kukunin ko sa'yo ang lahat, Ana. Ang kondo, ang kotse, ang mga account. Naiintindihan mo naman na wala kang kwenta, di ba? Isang espasyo. Kung wala ako, isa ka lang kulay abong daga na may calculator. Sino ang magkakagusto sa iyo? Sa edad mong 30 wala kang kahit ano maliban sa matanda mong abogado na walang magagawa. Humagikik si Chloe. Tinatakpan ang bibig ng kamay na may perpektong manicure. Ipinapakita ang mismong pulseras na may topasyo. Anton, huwag ka namang masyadong malupit. Kanta niya sa isang matamis at malagkit na boses na mas maraming lason kaysa sa kagat ng kobra. Baka iwanan na lang natin sa kanya yung lumang sofa? Hindi naman yun babagay sa style natin. Nag-order na tayo ng Italian na bedroom set, di ba? Yung puti, na may ginto, bagay sa kanya yung sofa na yun, sa maliit na apartment ng nanay niya. Tumawa si Anton, nagustuhan ang biro. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng sitwasyon. Ang nagugi. Oo nga. Tama. Kunin mo na ang sofa. May matutulugan ka sa apartment ng nanay mo. Ay hindi. Ibebenta ko rin pala ang sofa. Prinsipyo lang. At ni isang kusing. Wala kang makukuha. Magtatrabaho ka. Hanggang tumanda. Magbabalanse ng debit at credit. Tinitigan sila ni Ana.
Walang ni isang kalamnan ang gumalaw sa kanyang mukha. Walang ni isang damdamin ang nakabakas sa kanyang mga mata. Dati, ang mga salitang ito ay sasaksak sa kanyang puso, magpapaluha sa kanya, magpapaliwanag. Ngayon, naririnig niya lamang ang isang hungkag na tunog, ang ingay ng hangin sa kanyang mga tainga. Nakikita niya sa harap niya hindi ang minamahal na asawa, kundi isang bagay na sinusuri, isang problemadong asset na kailangang tanggalin sa balanse ng buhay. Iniisip niya ang mga numero, ang mga katotohanan, ang perpektong basehan ng kanyang ebidensya. Wala siyang sinagot, tinitingnan lamang siya ng kanyang tinging accountant sa pamamagitan niya, na parang nagbabasa ng isang masamang ulat na kailangang ibalik para sa pagwawasto. Nakikita niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kahinaang loob, na tinatago sa likod ng kayabangan. Ang pananahimik ni Ana ay laging nakakainis kay Anton. Gusto niya ng iskandalo, ng sigawan, ng luha. Gusto niyang makita ang kanyang kahihiyan. Gusto niyang pakainin ang kanyang ego ng kanyang sakit. Ngunit nakikita niya lamang ang isang malamig at hindi matitinag na pader. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Marahan na umubo si Attorney Morales upang kunin ang atensyon. Ang iyong kumpiyansa, binata, ay nararapat sa mas mabuting paggamit. Sabi niya, nang mahina, ngunit may bigat, na parang isang putok ng baril. Ipunin mo ang iyong lakas para sa loob ng korte, pati na rin ang iyong boses. Kakailanganin mo yan para magpaliwanag. At maniwala ka, kakailanganin mo yan ng husto. Tiningnan ni Anton ang matanda, nang may paghamak mula ulo hanggang paa, na parang isang nakakainis na abala, tagapagtanggol ng mga api, at kaawa-awa. Maghanda ka ng magsulat ng apela, Lolo. Kahit na hindi ka nito matutulungan. Nakaayos na ang lahat sa akin, ang abogado ko, personal na kilala ang hukom. Kaibigan kami. Binabati kita. Tuyong sagot ni Attorney Morales. Ang kakilala ay mabuti. Ngunit ang batas ay mas mabuti. At ang perpektong ebidensya ay isang hatol. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng korte. At isang pagod, ngunit walang emosyon na mukha ng kalihim ang nag-anunsyo. Petitioner at respondent sa kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal ng mag-asawang Santos. Pumasok na po kayo sa courtroom. Kayo na po ang susunod. Ang courtroom ay maliit, maalinsangan, at opisyal. Ang gasgas na sahig ay umuugong sa bawat yapak. Ang mga hilera ng kahoy na upuan ay matigas, at sa mga dingding ay nakasabit ang mga kupas na simbolo ng estado. Ang sagisag at watawat, na tila dayuhan sa lugar na ito. Mabigat ang hangin, puno ng amoy ng lumang papel, at tensyonadong pag-aabang. Ang hukom, isang babae na nasa 50 anyos, na may mahigpit na mukha at matalas na tingin sa ibabaw ng kanyang salamin, ay umupo sa kanyang pwesto, pumukpok ng martilyo, at mabilis na sinuri ang mga naroroon. Ang kanyang boses ay mahigpit, ngunit kalmado. Ang abogado ni Anton, isang makinis na lalaki na nasa 40 anyos, na nagngangalang Attorney Villanueva, na may gumagalaw na mga mata at isang madulas na ngiti, ay agad na nagsimula. Kumilos siya ng may kayabangan, ramdam ang suporta ng kanyang kliyente at tila naniniwala sa kanyang pagiging hindi magkakamali sa kanyang mga koneksyon. Sinimulan niya ang kanyang talumpati. Naglalakad-lakad sa harap ng mesa ng hukom, kumukumpas. Your Honor, nagsimula siya sa isang matamis at ensayadong boses, tulad ng isang aktor sa entablado. Ang sitwasyon ay napakalinaw at simple. Ito ay isang tipikal na kaso kung saan ang isang hindi nagtatrabahong asawa ay sinusubukang pagsamantalahan ang tagumpay ng kanyang talentadong asawa. Ang aking kliyente, si G. Anton Santos, ay isang matagumpay na negosyante, pinuno ng sales department sa isang malaking kumpanya, ang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang kita ay mas malaki kaysa sa kita ng kanyang asawa. Ang kondo na pinagtatalunan, isang 3-bedroom unit sa isang prestihiyosong lugar, ay binili sa pamamagitan ng loan, kung saan ang mga bayad ay ginawa lamang ng aking kliyente mula sa kanyang sahod. Huminto siya
para sa isang madramang pagtingin sa paligid. Sinusubukang humanap ng suporta sa mga nakikinig. Kahit naiilan lang sila. Ang respondent naman, si Ganeng, Ana Santos. Sa huling 2 taon ay halos hindi nagtrabaho. Abala sa, sabihin nating, gawaing bahay. Siyempre, ang pagluluto at pagpapanatili ng kaayusan ay kapuri-puri, Your Honor. Ngunit hindi ito maituturing na pinansyal na kontribusyon sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng 11 milyong piso. Hinihiling namin ang paghahati ng ari-arian sa proporsyon na 80,000 ang pabor sa aking kliyente o ang buong paglilipat ng kondo sa kanya na may maliit na kabayaran sa asawa. Igigiit din namin na ang mga ipon sa mga account ng aking kliyente ay kanyang personal na pondo na kinita sa pamamagitan ng hirap at talento at hindi dapat hatiin. Handa ang petitioner na akuin ang lahat ng obligasyon sa pautang para sa sasakyan na binili niya para sa pamilya. Si Anton ay nakaupo ng mayabang, nakangiti at tumatango sa bawat salita ng kanyang abogado. Nakikita na niya ang kanyang sarili bilang nagwagi. Si Chloe, na naiwan sa labas, ay marahil ay nagbabrowse na ng mga katalogo ng muebles para sa kanilang bagong silid tulugan. Puno ng pananabik sa tagumpay. Ang hukom ay mabilis na nagsusulat, hindi nag-aangat ng ulo. Ang kanyang panulat ay kumakaluskos sa papel. Pagkatapos ay huminto siya, tinanggal ang kanyang salamin, at ibinaling ang tingin sa panig ng respondent. Panig ng respondent. Mayroon ba kayong tutol? Tinatanggap niyo ba ang petisyon? Naramdaman ni Ana ang kanyang puso na tumitibok sa kanyang lalamunan, ngunit sa labas ay nanatili siyang ganap na kalmado. Walang ni isang kalamnan ang gumalaw sa kanyang mukha, dahan-dahan, at may dignidad na tumayo si Attorney Morales. Inayos niya ang kanyang salamin, binuksan ang makapal na folder na nakalatag sa harap niya, at kinuha ang unang bunton ng mga dokumento. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, tiyak, na parang naghahanda para sa isang komplikadong operasyon. Your Honor. Matatag at malakas ang boses ng abogado. Puno nito ang buong silid. Tinabunan ang mayabang na tono ng abogado ni Anton. Kami ay lubos na hindi sumasang-ayon sa posisyon ng petitioner. Higit pa rito, naniniwala kami na ang petitioner ay sadya, may katusuhan, at walang kahihiyang nagliligaw sa korte. Sinusubukang angkinin ang ari-arian ng iba. Malakas na umismid si Anton. At ang kanyang abogado ay umirap at nagkunwaring bumuntong hininga na parabang naiinip sa kawalan ng kakayahan ng kalaban. Mayroon kaming mga kontrademanda. Patuloy ni Attorney Morales. Ganap na binabalewala ang palabas ng mga kalaban. At ang mga ito ay suportado hindi ng mga walang laman na salita, kundi ng mga hindi matututulang dokumento na pinatunayan ng naaayon. Magsimula tayo sa kondo. Sinasabi ng aking kasamahan na ang down payment at mga bayad sa amortization ay ginawa mula sa pinagsamang pondo o pondo ng petitioner. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Kinuha niya ang unang dokumento, isang makapal na notarized na papel, at ipinasa ito sa hukom. Sa pamamagitan ng kalihim, ang isang kopya ay basta na lang niyang itinulak sa mesa patungo sa abogado ni Anton, hindi man lang ito tiningnan. Dokumento numero 1. Bank statement mula sa account ni G. Aning Ana Santos. 5 taon na ang nakalipas. 1 buwan bago bilhin ang kondo. Natanggap niya ang kanyang mana mula sa yumaong lola, si Corazon Reyes. Ang halaga ng mana ay 2.5 milyong piso. Ang halaga ng down payment para sa kondo ay eksaktong 2.5 milyong piso. Walang labis. Walang kulang. Ito ay direktang paggamit ng mana para sa isang partikular na layunin. Kinuha ng hukom ang dokumento, tiningnan ito ng maigi. Ang kanyang tingin ay dumausdos sa mga linya. Kinumpara niya ang mga petsa at halaga. May bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Magpatuloy, abogado, ayon sa Artikulo 92 ng Family Code ng Pilipinas. Ang ari-arian na natanggap ng isa sa mga asawa sa panahon ng kasal, bilang regalo o mana, pati na rin ang ari-arian na binili gamit ang mga pondong ito,
ay kanyang personal na pag-aari at hindi napapailalim sa paghahati. Nanigas si Anton. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang matunaw. Naaalala niya ang tungkol sa mana. Ngunit sigurado siyang basta na lang itong inihalo ni Ana sa kanilang pangkalahatang pondo. At ngayon ay hindi na matutunton. Hindi niya alam ang tungkol sa mga direktang transaksyon at eksaktong pagkakatugma ng mga halaga. Pero teka lang. Tumayo ang abogado ni Anton. Ang kanyang mukha ay hindi na gaanong mayabang. Ang pera ay inilipat mula sa account ng asawang lalaki patungo sa developer. Patunay ito ng kanyang partisipasyon, ng kanyang kontribusyon. Umupo ka, kasamahan. Sinaway siya ni Attorney Morales. Hindi man lang nagtaas ng boses. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit tiyak. Huwag kang magmadali, masyado kang kinakabahan. Narito ang dokumento numero 2. Isang statement ng paglilipat ng pondo mula sa account ni GNeng Ana Santos patungo sa account ni G. Anton Santos sa parehong araw. 1 oras bago ang pagbabayad sa developer. Nakasaad sa purpose of payment. Paglipat ng sariling pondo para sa pagbabayad ng DP para sa kondo. Notarized. Bawat bayad ay may layunin. At pinagmulan. Namutla si Anton. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nakalimutan niya ang tungkol sa tala na iyon. O hindi niya pinansin. Itinuturing itong isang maliit na pormalidad. Dagdag pa. Patuloy ni Attorney Morales. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi. Nagpapabilis na parang isang mabigat, ngunit hindi mapigilang tren. Mga bayad sa amortization. Oo, ang mga ito ay ibinawas mula sa card ni G. Anton Santos. Ngunit narito ang isang summary table ng paggalaw ng pondo sa loob ng 3 taon na ibinigay ng bangko. Pati na rin ang mga kopya ng lahat ng payment slip ng aking kliyente. Inabot niya sa hukom ang isang may kulay na diagram na nakaprint sa makintab na papel at isang makapal na bunton ng mga statement. Bawat buwan, sa ika-15, 1 araw bago ang pagbawas para sa amortization. Si GNeng Ana Santos ay naglilipat mula sa kanyang personal na savings account, kung saan nakalagay ang natitirang bahagi ng kanyang mana at mga naipon mula sa kanyang mga sideline ng eksaktong halaga ng bayad sa amortization sa card ng kanyang asawa na may tala na para sa amortization ng kondo. Lahat ng 3 taon, walang isang palya. Hindi lang ito salita, Your Honor. Ito ay isang perpekto at malinaw na kasaysayan ng pananalapi. Maingat na pinag-aralan ng hukom ang mga printout. Inililipat ang tingin mula sa papel patungo kay Anton, at pagkatapos ay pabalik. Tumaas ang kilay ni Anton. Ang kanyang noo ay pinagpawisan. Ang kanyang suit ay tila hindi na gaanong komportable. Hindi niya ito alam. Hindi niya kailanman tiningnan ang mga detalye ng mga papasok na pera. Nakakatanggap lang siya ng mga abiso ng pagtaas ng balanse. At ginagastos niya ang perang iyon nang hindi nag-iisip. Tahimik na naglilipat si Ana ng pera. Lumilikha ng isang matibay na basehan ng ebidensya habang siya ay naglalaro ng tagapagtaguyod. Kaya, buod ng abogado, binibigkas ang bawat salita. Ang kondo ay 95% na binayaran mula sa personal na hindi mahahating pondo ng aking kliyente. Hinihiling namin na kilalanin ang kondo bilang eksklusibong pag-aari ni Ganang Ana Santos. Ang kontribusyon ng petitioner sa ari-ariang ito ay isang statistical error na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang karapatan. Ang abogado ni Anton ay mukhang tuliro at kaawa-awa. Nagsimula siyang magpanik na magbuklat ng kanyang mga papel. Ngunit wala siyang makita, kundi mga pangkalahatang salita na ngayon ay tila walang kabuluhan. Ito ay panloloko. Ang kliyente ko ay kumikita ng malaki. Siya ang bumuhay sa pamilya. Pasan niya ito sa kanyang balikat. Hindi ito katanggap-tanggap. Oh, dumating na tayo sa pinaka-interesanteng bahagi. Ngumisi si Attorney Morales. Sa kita at gastos. Sa kung paano niya eksaktong sinuportahan ang pamilya gamit ang mga pondo na, ayon sa kanya, ay kinita sa pamamagitan ng hirap at talento. Tumingin si Ana sa kanyang asawa.
Si Anton ay naging kulay abo, parang abo, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Alam niyang accountant si Ana, ngunit palagi niyang iniisip na hindi siya nakikialam sa kanyang mga gawain, na masyado siyang simple para sa kanyang mga komplikadong gawain. Minaliit niya siya. Your Honor, kinuha ni Attorney Morales ang pangalawa, mas makapal na bunton ng mga papel na nakatali ng PC. Sinasabi ng petitioner na lahat ng pera ay napunta sa pamilya. Gayunpaman, ang isang walang kinikilingan at detalyadong audit ng lahat ng kanyang mga transaksyon sa bangko sa nakalipas na 2 taon na isinagawa ng aking kliyente ay nagpapakita ng ibang larawan. Narito ang detalye ng mga gastos ni Anton Santos sa nakalipas na 2 taon. Nagsimulang magbasa ang abogado at bawat salita ay bumagsak sa katahimikan ng silid na parang isang bato na bumabasag ng babasaging salamin. Regular na paglilipat sa mga account ng mga offshore na kumpanya ng pustahan. Mga pangalan tulad ng BetPH, Lucky Win, Fortuna Online, mga halagang 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Ang mga petsa ng transaksyon ay madalas nakasabay ng araw ng sahod o araw ng pagtanggap ng bonus, pati na rin ng mga araw ng malalaking kickback. Ang kabuuang halaga ng natalong pondo sa loob ng 2 taon ay umaabot sa 3.5 milyong piso. Ito ay pera mula sa budget ng pamilya, Your Honor, na itinapon sa hangin. Ang Artikulo 125 ng Family Code ay nagsasaad na ang anumang disposisyon ng ari-arian ay dapat may pahintulot ng parehong asawa. Hindi nagbigay ng pahintulot si Ganeng, Ana Santos, na matalo ang kanilang pinagsamang pera sa pagsusugal. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naririnig ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Binibilang ang mga huling sandali ng kumpiyansa ni Anton. Kinuyom ni Anton ang kanyang mga kamao na namuti ang mga buko. Ipinasok niya ang kanyang ulo sa pagitan ng mga balikat, sinusubukang maging hindi nakikita. Ang kanyang mukha ay nababalot ng malagkit na pawis. Ngunit hindi lang iyan. Ang boses ni Attorney Morales ay parang isang hatol, walang awa at pinal. Mga gastos sa, sabihin nating, matamis na buhay at libangan. Pag-book ng mga silid sa mamahaling hotel, pagbili ng alahas, mga hapunan sa mga high-end na restaurant, pag-arkila ng mga premium na kotse, ang mga petsa ng mga gastos na ito ay regular na tumutugma sa mga business trip ng petitioner na di umano'y ginawa niyang mag-isa. Gayunpaman, narito ang mga tiket sa eroplano para sa isang Miss Chloe Reyes na binayaran gamit ang card ng petitioner. Narito ang mga resibo mula sa mga butik ng damit pambabae, sapatos, at accessories. Ang sukat ay S, na hindi tumutugma sa sukat ng aking kliyente. Itinaas ni Attorney Morales ang mismong resibo, mula sa alahasang natagpuan ni Ana sa jacket niya, at ang cherry sa ibabaw ng cake. Isang pulseras na nagkakahalaga ng 150,000 piso, binili 3 buwan na ang nakalipas. Ang larawan ng pulseras na ito, nakuha ni Miss Reyes na may caption na, "My love spoils me. Best night of my life." Mula sa kanyang personal na social media account, ay kalakip din. Ang kabuuang halaga ng ginastos sa ibang babae mula sa budget ng pamilya, na napatunayan ng mga dokumento, ay tinatayang nasa 2 milyong piso pa. 5.5 milyon ang nasayang. Itinaas ng hukom ang kanyang mga mata kay Anton. Sa kanyang tingin, walang bakas ng awa, tanging malamig na paghamak ng isang alagad ng batas sa isang maliit, ngunit tusong manloloko. Petitioner, maaari mo bang ipaliwanag ang mga gastos na ito? Inaamin mo ba na ginastos mo ang budget ng pamilya sa pagsusugal at sa ibang tao na nakapinsala sa interes ng pamilya? Sinubukang tumayo ni Anton, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa mesa para manatiling nakatayo. Iyan ay mga representational expenses. Sigaw niya. Pumipiyok. Nanginginig ang kanyang boses. At ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat.
Para sa trabaho, kailangang aliwin ang mga kliyente. Ito ay investment sa imahe ng kumpanya. Ang mga kliyente ba ay inaaliw sa mga tindahan ng alahas sa pamamagitan ng pagbili ng mga kwintas na may brilyante, tuyo, at may sarkasmong tanong ni Attorney Morales. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas. At ang mga kliyente ba ay natutulog kasama mo sa iisang silid ng hotel sa Maldives? At nagsusuot ng damit na may sukat na extra small? Sa tingin mo ba ay mga tanga kami at ang korte? Ang abogado ni Anton ay nakayuko. Napagtanto niyang talo na siya. Higit pa rito, naramdaman niya ang mga ulap na nagdidilim sa itaas niya. Ang kasong ito ay nagsimulang mag-amoy ng masama at ayaw niyang masangkot. Isa pang punto, Your Honor. Ang pinakahindi kasiya siya, ngunit kailangan para makumpleto ang larawan. Dagdag ni Attorney Morales. Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, ngunit hindi gaanong nakakatakot. Ibinaba ni Ana ang kanyang mga mata. Ang sandaling ito ang pinakamahirap para sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa annulment. Tungkol ito sa pagsira sa reputasyon ni Anton, sa pampublikong pagbubunyag ng kanyang mga maling gawain. Ngunit naiintindihan niyang kung wala ito, hindi niya makakamit ang buong katarungan. Sinang, Ana Santos, bilang isang profesional na auditor, ay nagsagawa ng pagsusuri hindi lamang sa mga personal na gastos, kundi pati na rin sa mga pinansyal na kita ng kanyang asawa, dahil sila ay magkasamang nagsusumite ng mga deklarasyon at alam niya ang kanyang tunay na kita. Natuklasan namin na ginamit ni G. Anton Santos ang kanyang mga personal na account para sa paglilipat ng pondo ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ang tinatawag na mga gray scheme, mga kickback mula sa mga supplier, pag-cash out ng pondo sa pamamagitan ng mga dami na negosyo. Ang bahagi ng perang ito ay nananatili sa kanya. Ang bahagi ay ipinapasa sa iba. Ngunit ang mga buwis sa mga halagang ito, syempre, ay hindi binabayaran. Narito ang mga printout ng kanyang shadow accounting na sa kapabayaan ng petitioner ay nakaimbak sa kanilang home cloud storage. Lahat ng operasyon, lahat ng halaga, lahat ng tatanggap at nagpadala ay nakasaad, mga screenshot, notarized. Ang abogado ni Anton ay bumagsak sa upuan na parang nawalan ng malay at tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Naintindihan niyang ito na ang katapusan. Ang kaso ay lumalampas na sa isang simpleng sibil na usapin at nagiging potensyal na kriminal. Ang kanyang kliyente ay hindi lang isang sinungaling, kundi isang manloloko. Hindi namin hinihiling sa korte na magbukas ng kasong kriminal. Hindi iyon ang inyong jurisdiksyon. Marangal na sabi ni Attorney Morales. Ngunit sa kanyang boses ay may hindi maitagong tagumpay. Ang mga materyales na ito ay naipadala na sa employer ng petitioner para sa isang panloob na investigasyon. Ngunit hinihiling namin na isaalang-alang na ang mataas na kita ng petitioner na kanyang ipinagmamalaki ay bahagyang iligal na pinagmulan at ang legal na bahagi ng sahod ay napunta sa pagsusugal at sa kerida. Habang ang pamilya ay nabubuhay sa pondo mula sa mana ni Gineng, Ana Santos, at sa kanyang mga personal na sideline. Hindi niya sinuportahan ang pamilya, Your Honor. Sinira niya ito. Isinantabi ng hukom ang mga papel. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinilot ang kanyang ilong. Hindi na niya kailangang mag-deliberate ng matagal. Ang larawan ay malinaw na parang sikat ng araw. Marumi, masama, at halata. Ipinapahayag ang isang 20 minutong recess para sa paggawa ng desisyon. Sabi niya sa isang malamig na tono na walang magandang ipinapahiwatig para kay Anton. Nang lumabas ang hukom, naging napakatahimik sa silid. Ang abogado ni Anton ay nagsimulang bumulong nang may galit sa kanyang kliyente. Kumakaway. Tila sinisisi siya sa kanyang katangahan. Hindi nakikinig si Anton. Nakatingin siya kay Ana. Sa kanyang mga mata ay may takot ng isang hayop na na-corner. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng kapahamakan. Anong ginawa mo? Bulong niya mula sa kabilang panig. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Sinira mo ako. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo?
Kalmadong inilagay ni Ana ang kanyang mga papel sa bag. Maingat na isinara ang folder. Hindi, Anton. Sinira mo ang sarili mo. Binalanse ko lang ang mga libro, debit at credit. At lumabas na lugi ka ng malaki. Ikaw ang pumili kung saan gagastusin ang pera mo. Ang paunang resolusyon ng korte, tungkol sa paghahati ng ari-arian, ay tumunog na parang mga martilyo na nagpako sa kabaong ng dating buhay ni Anton. Bawat punto ay parang isang tiyak na putok. Una, ang kondo sa address na ay idinedeklarang personal na pag-aari ni Gnang, Ana Santos, at hindi napapailalim sa paghahati. Ang petisyon ni G. Anton Santos para sa paghahati ng kondo ay bahagyang pinagbibigyan. Ipinagkaloob sa kanya ang lumang telebisyon at microwave na binili sa panahon ng kasal gamit ang pinagsamang pondo. Ikalawa, ang petisyon ni G. Anton Santos para sa paghahati ng pera sa mga account ay tinatanggihan ng buo. Ikatlo, ang kontrademanda para sa kompensasyon ng nasayang na pondo ng pamilya ay pinagbibigyan. Kinilala ng korte ang mga gastos sa pagsusugal at sa kirida bilang paggasta ng pinagsamang pondo na nakapinsala sa interes ng pamilya. Ayon sa Artikulo 125 ng Family Code, inaatasan ng korte si G. Anton Santos na bayaran si GNA, Ana Santos, ng kalahati ng napatunayang nasayang na halaga. Ang kabuuang babayaran ay 2,750,000 piso. Ikaapat, ang sasakyan na may plakang na binili sa pamamagitan ng pautang ay mananatili kay G. Anton Santos, kasama ang obligasyong bayaran ang natitirang utang sa bangko ng mag-isa dahil si G. ng Ana Santos ay hindi gumamit ng nasabing sasakyan at walang lisensya sa pagmamaneho. Lumabas si Anton sa courtroom na nanghihina ang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang tingin ay wala sa focus. Hindi lang siya bangkarote. Nasa isang malalim at desperadong butas siya sa pananalapi. Wala na siyang kondo. Mayroon siyang malaking utang sa kanyang dating asawa. Halos 3 milyong piso. At isang pautang para sa kotse na kailangan niyang bayaran mag-isa, na hindi niya maibebenta. At walang ni isang kusing sa bulsa. Umiikot ang kanyang mundo. Sa koridor, sinalubong siya ni Chloe. Pagod na siya sa paghihintay. Namamagana ang kanyang mga paa sa kanyang mga takong. At iritado na siya. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa pagkainip. Oh, bakit ang tagal? Papunta na tayo? Yung reservation sa restaurant, kalahating oras na lang. Gutom na ako. Anong nangyari sa kondo? Nakuha ba? Tiningnan siya ni Anton nang may malabo at walang buhay na tingin. Nakikita niya hindi ang minamahal na babae, kundi ang isa sa mga dahilan ng kanyang matinding pagbagsak. Chloe, talo tayo. Lahat. Anong talo? Natigilan siya. Humaba ang kanyang mukha. Ang kanyang makeup ay tila isang magaspang na maskara. Anong ibig sabihin ng talo? Hindi nakuha ang kondo? Sige, okay lang. Mag-rent na lang tayo habang bibili ng bago. Pero, yung pera? Sabi mo may mga account, milyon-milyon, mabubuhay tayo na parang Harit Reyna. Walang pera. Mahinang sabi ni Anton. Parang robot. May utang ako sa kanya ng 3 milyon. Iyon ang desisyon ng korte. Sa kanya ang kondo. Lahat sa kanya. Wala akong wala. Kasing umbad ng isang manok. Wala akong kahit ano. Umatras si Chloe ng isang hakbang. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot, naging maskara ng pandidiri at lantarang paghamak. Ang maskara ng pag-ibig ay agad na natanggal nang mawala ang amoy ng pera. Nang mapagtanto niyang ang nasa harap niya ay hindi isang mapagbigay na sponsor, kundi isang problema. May utang kang 3 milyon? Ano ka ba, tanga? Nangako ka sa akin ng paraiso, Maldives, brilyante at kondo. Anong meron ka ngayon? Utang at isang karton ng gamit. Pinahamak mo ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa bulsa ni Anton.
Ang masiglang ringtone na inilagay niya para sa tawag mula sa kanyang amo ay parang isang panunuya. Isang kampana ng kamatayan para sa kanyang karera. Kinuha niya ito ng nanginginig ang kamay. Sa screen ay lumitaw ang pangalan. Mr. Ocampo, General Manager. Lumunok si Anton ng bara sa kanyang lalamunan, na humahad lang sa kanyang paghinga, at pinindot ang sagot, gamit ang nanginginig na daliri. Hello, Mr. Ocampo, ang boses ng kanyang amo ay mahina at malamig. Napakalamig na kahit si Chloe, na nakatayo sa tabi ay narinig ang tono at napaurong. Kahit hindi niya naririnig ang mga salita. Anton, kakatanggap ko lang ng isang napaka-interesanting folder ng mga dokumento sa email mula sa iyong dating asawa. Sa pagkakaunawa ko, na may mga kopya ng iyong mga transaksyon, pekeng kontrata, kickback, at mga scheme ng pag-cash out. Sinuri ko ang 2 deal. Lahat ay kumpirmado, hanggang sa huling sentimo, at higit pa sa aking inaasahan. Naramdaman ni Anton na gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga pader ng koridor ay nagsimulang sumikip, at ang kisame ay bumababa. Nahihirapan siyang huminga. Mr. Ocampo, kaya kong ipaliwanag. Ito'y isang pagkakamali. Pinagplanuhan ako. Magpaliwanag ka sa mga investigador ng NBI. Kung magpasya akong gawin itong opisyal, putol ng kanyang amo. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Nagnakaw ka sa akin. Sa kumpanya, sinira mo ang reputasyon. Sinabutahe ang trabaho. Niloko ang mga kliyente. Tanggal ka na. Ngayon din. Nablock na ng security ang iyong ID. At lahat ng account. Ang iyong mga personal na gamit ay ilalabas sa gate sa isang karton na kahon. At magdasal ka, anak ng, na ang buong audit na sinimulan na namin ay hindi magpapakita ng mas malaking kakulangan kaysa sa kayang bayaran ng pagbebenta mo ng bato. Kung hindi, makukulong ka ng matagal at huwag kang magpapakita sa opisina. Hinihintay ka ng driver ko sa labas ng korte para kunin ang company phone at kotse. Mga beep. Maiikli. Mabilis na mga beep. Dahan-dahang ibinaba ni Anton ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa loob ng maraming taon sa kasinungalingan at kayabangan. Si Chloe, na narinig ang bawat salita, malakas ang speaker ay nakatayo, nang nanlalaki ang mga mata. Namutla ang kanyang mukha, hindi siya masyadong matalino. Ngunit ang instinct ng kaligtasan sa mga maninila ay gumagana ng mahusay. Agad niyang napagtanto, ang nasa harap niya ay hindi isang matagumpay na top manager, hindi isang mapagbigay na sponsor, kundi isang walang trabahong talunan na may malaking utang, walang tirahan, at may tunay na posibilidad na makulong. Tanggal ka sa trabaho dahil sa pagnanakaw? Tanong niya. At sa kanyang boses, wala nang galit, tanging malamig na pagkasuklam. Chloe, pinagplanuhan na, makakabangon tayo. Nagsimulang magmakaawa si Anton. Sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Naghahanap ng anumang suporta. Sa ganap na pagbagsak na ito, hinila niya ang kanyang kamay, na parang sa apoy, at pinagpagan ang kanyang manggas, na para bang siya ay nadumihan. Tayo? Wala nang tayo, Anton. Hindi ako pumirma para mamuhay kasama ng isang pulubi at preso. Akala ko ba bibigyan mo ako ng marangyang buhay sa BGC? Anong meron ka ngayon? Utang, tanggal sa trabaho, at isang karton ng gamit. Umismid siya. Inayos ang mamahaling bag sa kanyang balikat, at tumalikod. Paalam, at wag mo na akong tawagan. I-block kita sa lahat ng dako, at hindi ko isasauli ang pulseras. Wag ka nang umasa. Akin na to. Pinaghirapan ko. Akin naghirapan ko. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa mahabang koridor ng korte. Papalayo. Hanggang sa tuluyan. Nang humina, naiwan si Anton na mag-isa. Ganap na mag-isa. Iniwan. Binurog. Winasak. Sa sandaling iyon, lumabas si Ana mula sa courtroom. Naglakad siya ng mahinahon. Hindi nagmamadali. Tuwid ang likod.
kasama ang kanyang abogado. May sinasabi sa kanya si Attorney Morales, at siya ay mahinang ngumingiti. Sa kanyang mukha, walang pagwawagi, tanging malalim na kasiyahan at ginhawa. Nagpantay sila ni Anton. Nakatayo siya malapit sa pader. Dumudulas ang likod. Halos nakaupo sa sahig. Maputla. Pinagpapawisan. Wasak. Ang kanyang kurbata ay nakatabingi. Ang kanyang suit jacket ay lukot. Ang kanyang dating mayabang na mukha ay ngayon ay isang maskara na lamang ng takot at kawalan ng magawa. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya. Sa mga ito ay may halong poot, takot, at isang kaawa-awang, desperadong pagsusumamo. Ana, garalgal niyang sabi. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Paano mo nagawa to? Asawa mo ako. Ipinadala mo ang mga dokumento sa boss ko. Sinira mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala akong pera kahit pamasahe. Anong gagawin ko? Huminto si Ana. Tiningnan niya siya mula sa itaas pababa. Walang pagmamalaki. Walang pagwawagi. Ngunit walang kahit isang katiting na awa. Ganoon tumingin sa isang luma at walang silbing basura na sa wakas ay itinapon na. Nakikita niya sa harap niya, hindi ang taong minsan niyang minahal, kundi isang anino lamang ng kanyang panloloko. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, Anton. Sabi niya ng mahina. Ngunit bawat salita ay may bigat. Parang isang bato. Sinabi mo na isa akong walang kwentang tao. Dinala mo ang kerida mo sa korte para pagtawanan ako. Akala mo mahina ako dahil nanahimik ako at nagluto ng pagkain mo. Nakalimutan mo ang pinakamahalagang aral sa accounting na itinuro ko sa'yo na dapat sundin. Lahat ay kailangang bayaran. At palaging dumarating ang singil. Ang singil mo ay dumating ngayon, Anton, at binayaran mo ito ng buo. Pero saan ako pupunta? Halos bulong niya, at sa kanyang boses, ay sa wakas, ay may lantarang luha. Wala akong kahit ano. Iniwan ako ni Chloe. Mayroon kang kalayaan. Sagot ni Ana. Nagkibit balikat. Na para bang ito ang pinakahalatang sagot. Hindi ba't yan ang gusto mo? Iyan ang isinisigaw mo. Iyan ang hinahangad mo. Tinatanggal ang responsibilidad at mga moral na obligasyon. At mayroon kang kotse. Matulog ka dyan, bago kunin ng bangko. Iyan ang iyong pinili. Iyan ang iyong kalayaan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan, kung saan sa wakas ay sumilip ang isang maliwanag at nakakasilaw na araw sa likod ng mga ulap. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay siyang buhay, tunay na malaya. Ang bigat na pumipiga sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming taon, ang mabigat at hindi nakikitang bigat ng pagtataksil at kasinungalingan, ay nawala. Inunat niya ang kanyang mga balikat. Sa unahan ay isang bagong buhay. Ang kondo ay kanyang kuta na walang makakakuha. Ang kanyang propesyon ay kanyang sandigan, kanyang kalasag, at ang nakaraan ay naiwan sa maalinsangang madilim na koridor ng korte, kasama ang taong hindi kailanman naunawaan kung sino at ano ang nawala sa kanyang kaawa-awang paghahabol, sa makikinang na pambalot at panandali ang kasiyahan. Lumabas si Ana sa kalye, huminga ng sariwa at malamig na hangin. Ang amoy ng ulan at basang aspalto ay tila ang pinakamagandang amoy sa mundo. Naramdaman niya ang banayad na hangin na naglalaro sa kanyang buhok at ang init ng araw sa kanyang mukha. Huminto si Attorney Morales sa mga hagdanan at kinamayan siya. Mahusay na trabaho, kasamahan, kindat niya. At ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay masayang kumislap. Kung magpasya kang magpalit ng propesyon, kukunin kitang katulong. Ang pagbuo ng ganyang dossier, nang may ganyang meticulous, at pagtitimpi iyan ay talento. Bihira akong makakita ng ganyang determinasyon. Tumawa si Ana ng magaan. Malakas, tunay. Ang tawa na ito ay bago. Malinis, walang bakas ng kapaitan. Salamat po, Attorney Morales. Pero mahal ko ang mga numero. Sila, hindi tulad ng mga tao, ay hindi kailanman nagsisinungaling.
at hindi kailanman nagtataksil. Palagi silang humahantong sa katotohanan. Naglakad siya patungo sa kanyang kotse. Ngayong gabi, hindi siya iiyak. Bibili siya ng pinakamasarap na cake. Marahil, isang bote ng magandang puting alak, magtitimpla ng sariwang tsaa, at mag-enjoy sa katahimikan sa kanyang kondo. Sa kanyang sariling ligtas na kondo, kung saan wala ng kasinungalingan, wala ng pagtataksil, wala ng amoy ng iba at ngiti ng iba. Siya lang at ang kanyang kalayaan. At si Anton ay naiwang nakatayo sa koridor. Nagdaraan ang mga tao, mga abogado, hukom, bisita, mga sheriff. May mga sumusulyap sa magandang bihis na lalaki na dumulas sa pader at nakaupo, yakap ang kanyang ulo, at umuugoy-ugoy, na parang sinusubukang pakalmahin ang panloob na bagyo. Isang oras na ang nakalipas. Sigurado siya ang hari ng mundo, ang amo ng sitwasyon, isang taong kayang makalusot sa lahat. Ngunit ang buhay, bilang pinakamahigpit at hindi masusuhulang punong accountant, ay gumawa ng sarili nitong pagsasaayos, at ang huling balanse ay hindi pumanig sa kanya. Ang kanyang personal na pagkabangkarote ay ganap at hindi mapag-aalinlanganan.